Ano-ano kaya ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? Magpapatuloy ba ang paghahasik ng lagim nila Imo o magagawang mapaalis sila nila Luffy? At dito na din kaya magsisimula ang gera sa pagitan nila Luffy at Imo? Samahan nyo ako sa predictions at alamin ang mga posibleng mangyari. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Masyado na ngang gumulo ang sitwasyon sa Elbap. Hindi na nga mapigilan itong si Imo na i-transform ang mga giant sa demon form. Nauna na nga dito sila Dory at Brogy dahil nga gusto ni Imo na sila ang mamuno sa Elbap para sa kanya. Unti-unti na ring nadamay ang ibang mga giants, pati ang mga nightmare monsters ay dumarami na rin dahil ang mga bata ay nakatulog na naman at naglabasan ang mga demon monsters na mas malala pa sa mga naunang halimaw. Hindi pa rin nga nakakagalaw ang mga bida natin dahil nakagapos pa rin sila. Ang kaisa-isang pag-asa nila na si Scapper ay natalo na din ni Imo. Pero sa nakaraang chapter ay nakita natin na medyo naiiba na ang sitwasyon dahil nalaman na nila Luffy ang nangyayari sa taas dahil nakwento nga ni Chopper at na-experience nila Luffy ang sobrang lakas na haki na nagmula kay Imo. Kaya nang nalaman ni Luffy ang lahat ng nangyari ay wala nang sabi-sabi. Susugod na daw sila sa taas. Nag-volunteer pa si Loki na tutulong nga sa paglaban sa mga God's Knight at dito na magsisimula ang talagang tunay na laban sa Elbap. Dahil sa unang pagkakataon, masusubukan ni Luffy ang lakas ni Imo. Yan ang mga nasaksihan natin sa nakaraang chapter. Neto kaya, ano ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Itong uunahin ko ay posibleng maipakita sa dadating na chapter dahil 'di ba, hindi lang sa Elbap ang may gulo ngayon. Si Imo na mismo ang nagsabi na ang Marijoa ngayon ay nilusob nga ng kung sino at masyado ding magulo doon. Sabi nga ni Imo na nagkalat nga ang apoy sa paligid at kailangan nila ng dagdag puwersa sa Marijoa. Kaya pinagmamadali niya ang mga God's Knight sa Elbap. Hindi basta-basta ang mga kalaban na pumunta doon, kaya gano'n na lang mag-alala si Imo. Ramdam ko na may update tayo patungkol sa nangyayaring gulo ngayon doon sa Marijoa. At itong si Imo kaya ginawa din yung imposibleng plano ngayon sa Elbap ay talagang nangangamba din siya kung ano ang nangyayari sa Marijoa. Kaya minamadali niya na ngayong mapasuko yung mga giant ng Elbap. Sana nga ay may konting scene tayong makita kung ano ang itsura ngayon ng Marijoa. Nagdudusa na kaya ng matindi yung mga Celestial Dragon? Sana naman ay oo dahil deserve nila yan. Balik naman tayo sa Elbap. Nasaksihan nga natin ang pagbabagong anyo ng mga giants at naging mga demon monsters na ginawa ni Imo. Nais nga ni Imo na maging hari ng Elbap itong sila Dory at Brogy at inutos nga nito na patayin nila ang pinakamatandang giant ngayon na si Elder Harul. Dahil ito lang yung hadlang para maging hari sila Dory at Brogy. Tingin ko nga dito makikita natin na malalabanan itong dalawa itong si Elder Harul at posible na lumaban din itong si Harul dahil isa sa mga malalakas na giant to nun. Huwag natin maliitin itong matandang giant. Baka bigla na lang pumalag at kayanin nito sila Dory at Brogy. Pero tingin ko nga na baka sa paglalaban ng mga to, may flashback tayong makita patungkol sa kwento ni Elder Harul at sa past ni King Harald. Malamang may importanteng papel talaga tong si Elder Harul kung ano talaga ang nangyari sa insidente na naganap nun sa castle. Siguro pag nagalaw yung espada na nasa ulo ni Elder Harul ay yun ang trigger. Huwag din natin kalimutan itong mga bida natin na posibleng makawala na din at ang gagawa nga nito ay yung mga giants na nakakalat ngayon o pwedeng si Ripley dahil madadaan nga ito doon sa mga bida natin. Sana nga ay makagawa na ng plano sila Jinbei dahil meron pang mga kalaban na nandun at ito nga ay sila Summers. Posible din na maalala ni Brook itong si Gunko dahil nga 'di ba may pas itong dalawa. Baka makita natin na kausapin ni Brook itong si Gunko na bumalik sa ulirat nito. May naisip nga ako na baka magawa to ni Brook dahil nga siya ang Soul King. Pwede niyang mapasok yung katawan ni Gunko at makausap yung pinakakaluluwa nito. Posibleng mangyari to dahil nga sa ability ni Brook at ma-reunite siya kay Gunko dahil itong si Gunko nga talagang kilala niya itong si Brook. Sana nga din malaman natin kung ano talaga ang koneksyon ni Brook dito kay Gunko. Anak niya ba to o isa siyang tagapag-alaga nitong si Gunko noong bago pa ito maging pirata? Speaking nga din pala sa mga God's Knight ay naalala nyo ba yung sinabi ni Summers no na ayaw niyang ma-involve sa kaguluhan itong sila Luffy dahil nga hindi lang ito Yonko na maraming kakampi at may Grand Fleet ito. Ito din ang may hawak sa Legendary Devil Fruit at ang na-reborn na Sun God Nika na mortal na kaaway ni Imo. Malamang na alam na nila Summers ang tungkol sa powers ni Luffy. Kaya nasabi niya yon at siguro binalaan sila ni Imo na wag lalabanan itong si Luffy. Kaso nga lang una pa lang mali na ang desisyon ng mga God's Knight. Dahil nga sa panggugulo pa lang sa mga giants, pagkuha sa mga bata, pagsunog doon sa library at sa school at lalong lalo na doon sa pananakit nila sa mga bida natin na pinakaayaw
daw ni Luffy. Doon pa lang binanggana nila itong Yonko na si Luffy. Kaya din nagmamadali si Imo dahil nga sinasamantala nila na wala pa si Luffy. Dahil mahihirapan sila pag dumating na doon sila Luffy. Ramdam din natin na takot din talaga itong mga God's Knight kay Luffy. Pero malas nila kasi nga papunta na ang mga Giant. Kasama nga sila Loki at Hyro din saka itong Monster Trio na galit din itong si Luffy. Kaya magandang laban ang magaganap. Dagdag ko lang to na diba itong sila Killingham nagawa na ngang masira yung school at sinunog nga din yung library na sobrang napakahalaga sa mundo at sa Elbap. Kahit nga sila Ange at si Robin ay hindi makapaniwala na nasunog na yung iniingatan nilang mga libro na matagal nang tinago at iningatan nila Saul. Pero ito nga ang tingin ko dyan. Kahit na nasunog yung library ay baka yung mga libro hindi nasama dito. Paano? Dahil nga dito sa Aul na to na si Biblo na kayang paliitin at palakihin ang mga libro dahil diba ability niya yon at siya yung librarian dito kaya kabisado niya yung mga libro na yon. Kung tama tayo dito sa naiisip natin ay posibleng niligtas ni Biblo yung mga libro. Pinaliit niya at inipon niya sa isang lalagyan tapos nilipad niya lahat. Malamang na may emergency protocol na pinagplanuhan sila Saul. Para kung mangyayari yung ganon ay handa sila. Nangyari na rin kasi yan sa Ohara dati na nasunog yung pinaka-library. Kaya malamang naghanda din sila Saul para nga maging safe yung mga libro. Posibleng mangyari yan dahil nga laging may twist na nangyayari sa One Piece. Doon naman tayo sa Underworld. Eto, na-excite ako dahil ang tagal na nating inaantay na rumesback na sila Luffy. Dahil puro kawalang hiyaan na ang ginagawa ng mga God's Knight sa taas. At ito na, panahon na para rumesback. Nalaman nga natin na itong si Loki sasama sa paglaban dito kay Imo at alam natin na hindi to libre. Kilala natin si Loki na ang mga gagawin niyan ay may kapalit na malamang ang sasabihin nito, lalaban siya at tutulong pero papakawalan dapat siya doon at wag nang guguluhin ulit. Nasaksihan natin yung lakas nitong si Loki nung natanggalan nga ito ng konting mga kadena. Partida hindi pa tanggal ang lahat ng kadena ni Loki. Si Stone pa yon pero pinakita nito yung isa sa mga kakayahan niya gamit nga yung hammer niya na Ragnar. Nagpakawala nga ito ng sobrang lakas na kidlat at may kasama pa tong haki. Kaya din talaga gustong ma-recruit nila Imo tong si Loki dahil nga din talaga sa pabihira nga nitong lakas. Konti pa lang sa lakas ni Loki ang nakikita natin. Wala pa yung kung anong mythical devil fruit ang hawak nito. Ito isa sa mga aabangan talaga natin dahil posible na sa next chapter makita natin kung ano ang devil fruit ni Loki at bakit sobrang rare at mythical nitong devil fruit niya. Dahil nga re-resback na sila Luffy sa taas ay malamang na ang magsisimula ng laban dito ay itong dalawa na sila Sanji at si Zoro. At magandang tapatan dito ay sila Summers laban kay Zoro at Killingham laban kay Sanji. Malamang nakilala din ng mga God's Knight itong sila Sanji at si Zoro. Malay natin yung haki ni Zoro at ni Sanji ay kayang makasugat o makalaban sa mga immortal na katawan ng mga God's Knight. At speaking of haki, ay nakita din natin sa nakaraang chapter yung bagong tuklas ni Luffy na haki na kahit malayo basta naramdaman niya yung nilalang o tao na yon ay makikilala niya agad lalo na at pamilyar yung haki sa kanya. Parang mas advanced na observation nga ang natuklasan ni Luffy dito. At hindi lang yan, kasama na ulit nila si Scapper kaya malamang na to nasasabihin ni Scapper na may paraan para nga mapuruhan itong mga immortal na katawan ng mga God's Knight. At posibleng ito din ang panglaban talaga ni Luffy sa future na mga labanan o gera pag nagkaharap ulit sila nitong mga God's Knight. Itong haki na ituturo ni Scapper ay sobrang halaga nito para nga din matalo ang pinakahuling kalaban na sa palagay natin ay si Imo talaga. Next chapter, posible na masaksihan natin ang matagal na nating inaantay na makita ng harapan ni Imo ang kanyang mortal na kaaway na si Joy Boy o ang Sun God na si Nika. Malamang na to na manginginig si Imo dahil iniiwasan nga nilang makalaban si Luffy. Pero mangyayari pa rin to dahil nagpakawala nga siya ng sobrang lakas na haki at nakilala yon ni Luffy. Sinaktan pa niya yung mga kaibigan nitong Yonko kaya wala na, gera na talaga. Hindi na din magpapapigil si Luffy at nasa full power to ngayon. Ang daming nakain ni Luffy sa Underworld. Gusto ko din talaga makita yung entrance ni Luffy na bigla niyang susuntukin si Imo na nasa devil form pa ito at ngingitian lang ni Luffy. Nakaka-excite yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!